Hi, magandang araw. Si Miss Jan po ulit ito at nandito po tayo ulit sa ating bagong tambayan, ang ating bagong tahanan. At ngayon nga ay magsasama-sama na naman tayo para sa isang panibagong nakakakilig na kwento. Pero bago po yan ay babati muna tayo sa ating mga avid listener. So hi po kay Melanie Wego. Belated happy birthday po sa inyo. Ayan, it's better late than never, no? Hi din po kay Ate Feli and Maricel from Singapore. At paalala lamang po na ang kwentong ito ay dito lamang mapapakinggan sa channel na ito at maging po ang aking boses. At ngayon nga, ay pag-uusapan natin ang kwentong pag-ibig ni Drix at Ishana. Handa na ba kayo? Tumutok lang. Kung mahal mo, ipaglaban mo, kahit gaano kahirap. Haharapin mo ang lahat at kakayanin dahil kasama mo ang taong mahal mo. Hindi ka dapat maging duwag dahil ang pagmamahal para sa matatapang lang. At sa katunayan, hindi kasama sa mga matatapang si Ishana Falaminiano. Mas pinili niyang umalis at lumayo. Ishana, this is for you. Mas mabuting i-arrange ka na namin sa kakilala namin kesa sa kung sino-sino lang na lalaki ang makakakuha sa niyan. Napabalik sa realidad si Ishana nang marinig ang boses ng kanyang ina. Isa pa ito sa mga hindi niya matakas-takasang probleme. Ang arranged marriage na kinaiinisan talaga niya. Umiling si Ishana sa ina niyang si Aurora. Mom, how many times do I have to tell you na hindi ako papayag? Ayoko nga. Pero bakit? Are you afraid that it won't work out for you and for your future husband? Willing namang maghintay si Mark sa'yo eh. Napakabait ng batang yun, kaya anong problema? Hindi ko siya gusto, okay? You will like him eventually. Hindi mahirap gustuhin si Mark, anak. Just give him a chance. Halos magmakaawa ng sabi ni Aurora kay Ishana. Sinubukan pa nitong abutin ang kamay ni Ishana pero lumayo lang ito. Mom, hindi talaga. Ayoko po. Please. Kung nag-workout kay kuya, hindi sa akin. Iba po ako. At sigurado po ako sa sarili ko na hindi ko magugustuhan ng lalaking gusto niyong i-arrange sa akin. Sagot pa ni Ishana. Napabuntong hininga na lamang si Aurora at napahilot ng sentido. Nag-guilty naman bigla si Ishana dahil nasistress na yung mommy niya dahil sa kanya. Pero wala naman siyang ibang magagawa. Hindi pwedeng ipilit ng mommy niya ang kagustuhan nito na ipakasal siya sa lalaking hindi naman niya gusto. Then at least give me a valid reason kung bakit ayaw mong magpakasal kay Mark. Seryosong saad ni Aurora. Agad na nag-isip si Ishana ng rason na alam niyang hindi kayang tanggihan ng kanyang ina. Hanggang sa may pumasok bigla sa isip niya. Nagkabalikan na po kami ni Drix. Halos pabulong na sagot ni Ishana at napalunok na lang. Kasinungalingan yun. Pero ewan ba niya at ang ex niyang si Drix ang naisip niyang irason sa ina. Suminghap si Aurora. Ha? Really? Medyo na-excite na tanong pa nito. Napakagat na lamang ng ibabang labi si Ishana at unti-unting tumango. Opo, recently lang din. Ayoko po sanang sabihin sa iba eh. That's great, anak. I'll immediately cancel the arranged marriage then. Ako na ang bahala sa pamilya ni Mark. Just enjoy your time with Rix. Imbitahin mo rin siya dito sa bahay, ha? I'm sure matutuwa yung daddy mo kapag nakita ulit siya. Tuwang-tuwa na saad ng mommy ni Ishana. Napabuntong hininga na lamang siya. Hindi niya alam kung matutuwa siya o ano dahil sa kasinungalingan niya. Nag-guilty pa siya lalo nang umalis ang mommy niyang hindi mapagsidla ng tuwa dahil sa sinabi niya. Kung ano-ano kasing nirarason mo, Ishana. Sermon pa niya sa kanyang sarili at tinampal na lang ang kanyang noo. Paano niya ngayon ito malulusutan? At paano niya makukumbinsi si Drix na pumayag sa gusto niya ngayong magpanggap na nagkabalikan sila kahit hindi naman? Hindi naman kasi ganun kadali yon. Si Drix Benitez ang kaisa-isang lalaking minahal ni Ishana. Ang kaso, naduwag siya at umalis nang ayain siya nitong magpakasal. Para kay Ishana noon, hindi pa siya handa kahit mahal na mahal niya si Drix. At ayun, hindi na talaga sila nagkita dahil ng ibang bansa na rin si Ishana. Kinabukasan, maagang gumayak si Ishana para puntahan si Drix. Bago pa man siya tuluyang umalis, nakita siya ng daddy niya na si Edmund na nagkakape sa may living area nila.
Oh, where are you going, Iha? Pupunta ka ba kay Drix? Tanong pa ni Edmund. Ha? Papuntahin mo sa dito Miss ko na yung batang yon. Kailangan naming mag-inuman. Sambit pa ng ama ni Ishana. Mas lalo lang nagigilty si Ishana. Gustong gusto talaga noon ng pamilya niya si Drix. At hindi naman niya masisisi ang mga ito dahil naging mabait si Drix sa kanila. Sige po, Dad. Sagot na lamang ni Ishana bago bumeso sa ama at umalis na doon. Lumabas na siya ng bahay nila at dumiretso sa sasakyan niya. Pinaandar niya yon at umalis. Ang totoo niyan, hindi niya alam kung saan niya unang hahagilapin si Drix. Pero ang unang pumasok sa isip niya ay ang kumpanya nitong ubod ng laki. Dahil isa nga kasi itong sikat na CEO. Nang nasa labas na pala siya, naharang na siya ng guard at pinigilan. Good morning po, ma'am. Sino po yung hanap? May appointment po ba kayo? Magalang na tanong ng guard. Wala. But I just need to talk to Mr. Drix Benitez. Importante lang talaga. Naku ma'am, sorry. Pero kailangan po talagang mag-set ng appointment bago makausap si boss. Pero sandali lang naman po, hindi naman po ako magtatagal. And we eventually knew each other. Talaga po? Anong pangalan niyo? I'm Ishana Falaminiano. I'm Drix' girlfriend. Bulalas ni Ishana at nag-init na lang yung pisngi niya dahil sa kanyang naging sagot. Kung ano-ano na lang talaga yung pinapasok niya. May kung anong tsinek na notes yung guard at kalaunan ay tumangu-tangu ito. Sige po ma'am, pasensya na po. Pasok na po kayo. Hindi niyo naman po sinabi agad sa akin na girlfriend pala kayo ni boss. Sagot ng guard at napakamot na lamang sa likod ng ulo nito. Ha? Pati si Ishana ay naguguluhan na rin. Pero syempre, kakagat talaga siya kasi pabor naman ito sa kanya. Thank you po. Sagot na lamang niya sa guard. Panibagong kasinungalingan ulit yun. Sinabi lang niyang girlfriend siya ni Drix. Pumayag na itong papasukin siya. Pero bakit ganyan yung nasa notes ng guard? Talagang girlfriend ang nakalagay sa pangalan niya doon na relationship niya kay Drix. Gulong-gulo na talaga si Ishana. Saka lang siya napabalik sa realidad nang may umassist sa kanya upang makapunta sa tamang floor ng office ni Drix. At nang sa wakas ay nakarating na doon, huminga na muna ng malalim si Ishana habang nasa labas na ng pintuan. Pero kumunot yung noon niya nang makitang bahagyang nakaawang yun. Hindi sinasadyang napasilip si Ishana. You know what, Drix? Labas tayo minsan. Para hindi yung lagi ka na lang dito sa office mo. We can have some time together. I'm too busy for that, Lian. Kumunot ang noon ni Ishana nang makita pa na tila humahaplos-haplos ang kamay ng babae sa braso ni Drix. Napaisip tuloy siya. Bagong girlfriend na ba ito ni Drix? Parang may kung anong tila punyal na bumaon sa puso ni Ishana sa kaisipang yun. Kung ganyan lang din, paano na yung plano niyang pagpanggapin si Drix na nagkabalikan sila sa harap ng magulang niya? Sino yung nasa labas? Tanong bigla ni Drix mula sa loob ng opisina nito kaya napatuwid ng tayo si Ishana. Huwag mo nang pansinin kung sino yan, Drix. Sabi pa ng babaeng kausap ni Drix. No, ang mabuti pa umalis ka na, Lian. I have no time for you. Malamig na saad ni Drix sa babae bago nakangusong umalis na parang batang nagdadabog. Nilagpasan lang nito si Ishana na nakatayo sa labas ng pintuan. Nang magkaroon na ng lakas ng loob si Ishana, unti-unti siyang pumasok sa opisina ni Drix. Agad na yumakap ang lamig ng aircon sa loob na siyang nagpangatog sa kanyang tuhod. O baka mas nangatog lang yon dahil sa malamig na tingin sa kanya ni Drix. Hi. Awkward na bati ni Ishana at kumaway pa talaga at napahagikik. Tumaas ang kilay ni Drix. Halatang hindi rin ine-expect ang presensya ni Ishana pero hindi naman makitaan ng gulat sa ekspresyon nito. And what are you doing here, woman? Tanong pa nito. Kasi kailangan ko ng tulong mo. Nahihiyang sambit na lang ni Ishana at napatingin sa baba. What makes you think that I'll really help you after all these years? Ngayon ka lang nagpakita porket may kailangan ka sa akin? Parang gustong lumubog sa kinatatayuan si Ishana bigla. Kasi oo na. Kasalanan naman kasi talaga niya. Siya ang umalis noon. Siya ang mas naunang nang iwan. Tapos eto siya. Humihingi ng tulong sa lalaki ngayon na para bang walang nangyaring hindi maganda sa pagitan nila. Please, Drix.
kailangan na kailangan ko talaga yung tulong mo. Kahit eto lang. Nagmamakaawang saad pa ni Ishana. Napatayo na si Drex sa kinauupuan at lumakad papalapit kay Ishana. Hihingi ka ng tulong sa akin. Ngayon, na para bang wala kang atraso sa akin, ha? Nang uuyam na sambit pa ni Drex. I know, I have made mistakes in the past. Pero willing akong pagbayaran yun. Basta magpanggap ka lang na jowa ko ulit. Magpanggap ka lang na nagkabalikan tayo. Bulalas ni Ishana. Kumunot ang noo ni Drex. Hindi makapaniwala sa sinabi ni Ishana. What? You want us to pretend that everything is already okay between us? Natatawang sambit nito pero halata namang sarkastiko. Napailing na lang din ito. Unti-unting tumango si Ishana. Oo, Drex, ikaw na lang yung tanging pag-asa ko. My parents want me to marry a man I don't even know. At syempre hindi ako pumayag. I told them na nagkabalikan tayo. You know they love you so much, so they're happy about the news. Kaya please, magpanggap na tayo. Parang pinoproseso pa lahat ni Drex ang mga sinabi ni Ishana. Pero kakaiba yung kaseryosohan niya bigla. So you're now stuck in a dramatic arranged marriage setup. Saad pa nito. Oo, kaya kailangan ko talaga ng tulong mo. Ayokong makasal ako sa iba. Ayoko din. Bulong pa ni Drex na hindi narinig ni Ishana. Ha? Ano yun? Tanong pa ng babae. I mean, what should I do then? Formal na tanong niya. Payag ka na? Hindi makapaniwalang tanong nito. Bumuntong hininga si Drex at nag-iwas ng tingin. Ano pa nga bang magagawa ko? Alam ko namang hindi mo ako titigilan kapag tumanggi ako. May pagsukong sambit pa nito. Unti-unting napangiti si Ishana. Sobrang saya niya sa pagpayag ni Drex na hindi na niya napigilan pa ang sariling lundagin ito ng yakap. Thank you talaga. Paulit-ulit na sambit ni Ishana. Pero parang naistatwa siya nang biglang na-realize niya ang ginawa. Mabilis siyang lumayo kay Drex habang nagiinit ang magkabila niyang pisngi. Parang gusto na lamang niyang tampalin ang kanyang sarili bigla. Since payag ka na, do you have any request or conditions? Pilit na pinapapurmal ni Ishana ang tono ng kanyang boses para maipakitang kalmado siya at wala lang epekto ang ginawa niyang pagyakap sa lalaki. I have a condition. Naging attentive lalo si Ishana. Ano yun? While we are in this kind of setup, isa lang naman yung gusto ko. Kapag nagpapanggap tayo, gusto ko na parang hindi tayo nagpapanggap. I mean, nagigets mo ba yung ibig kong sabihin? Unti-unting tumango si Ishana. Oo, gets ko naman. You mean parang makatotohanan talaga. Like, we still love each other, right? Yeah. Okay, it's settled then. Let me get your number din pala para alam ko kung paano kang i-contact since mom and dad want to invite you to our house. I didn't change my number. Yun pa rin naman. Sagot pa ni Drex. Oh, okay. What okay? You mean you still have my number? You didn't delete it. Tumango si Ishana kahit na sa totoo lang ay kinakabahan siya bigla. Paano niya irarason sa lalaki na hindi deleted yung number nito sa phone niya kasi hindi talaga niya kaya? Kasi ayaw niya nga talagang burahin yon in the first place. What's the matter? Big deal ba na hindi ko pa dinidelete yung number mo? Tanong ni Ishana at bahagyang napahalakhak para maibsan ng kaba sa kanyang dibdib. Not really. Ang iniisip ko lang kasi, baka kapag nalaman ng totoong boyfriend mo na hindi mo pa binubura yung number ko, pagsilosan pa. Wala namang magsiselos kasi wala naman akong boyfriend. Tumaas ang kilay ni Drex. Really? Paniniguradong tanong nito. Oo, baka ikaw nga dyan eh. Ang ganda ng babae kanina, bagay kayo. Sambit ni Ishana kahit na medyo masakit talaga sa dibdib niya, na isiping bagay nga si Drex sa ibang babae. Lian is not my girlfriend. Wala akong girlfriend. Dahil yung dapat na girlfriend ko, ginost ako matapos kong alukin ng kasal. Yun naman yung nagpatahimik kay Ishana. Siya naman kasi yung tinutukoy ni Drex. Alam niyang siya ang pinapatamaan nito, kaya naman hindi na siya nakasagot pa. Mabuti na lang at dumating ang secretary ni Drex at may in-update sa lalaki. Nagpaalam din kaagad si Ishana at umalis agad dahil na-busy na si Drex. Ite-text or tatawagan na lang niya ito kung kailan sila magkikita o kung kailan ito pwedeng bumisita sa bahay nila.
Pero hindi pa rin yun ginagawa ni Ishana dahil wala siyang lakas ng loob na i-contact si Drex agad. Umabot yun ng ilang araw kaya naman nagtaka na rin yung parents niya. Ishana, kailan mo ba i-invite dito si Drex? Bakit hindi ko pa rin siya nakikitang tumatapak dito sa bahay? Tanong ni Aurora isang gabi habang naghahapunan sila. Napainom ng tubig si Ishana. Busy pa po kasi siya sa work, mommy. Sagot niya. Kumunot ang noo ng ina ni Ishana. Are you sure, Iha? Kasi kapag nalaman ko talagang nagrarason ka lang, babawiin ko yung pag-cancel ng arranged marriage niyo dapat ni Mark. I'll talk to his parents right away para humingi ng dispensa. Mommy, no. Pupunta si Drex bukas, okay? Don't worry. Kabadong sagot pa ni Ishana. Okay, mabuti naman. Tinapos na ni Ishana ang dinner at mabilis nang umakyat. Nang nakahiga na siya, tsaka niya kinuha ang phone at nagpunta sa contacts niya, kung saan tinitigan niya ang number ni Drex na may contact name pang Baby. Tatawagan ko na ba? Tanong na lamang niya sa kanyang sarili at napapikit ng mariin. Hindi siya makapag-decide bigla. Pero huminga siya ng malalim at muling naalala ang sinabi ng mommy niya. Natakot siya doon kaya naman pikit mata niyang denial ang number ni Drex. At nagulat siya nang nakailang ring pa lang ay agad nang sinagot yun ng lalaki. Hey, sagot ni Drex sa kabilang linya. Napakagat sa ibabang labi si Ishana dahil parang may kumiliti sa tiyan niya nang marinig ang maaligasgas na boses ni Drex. Hello, busy ka ba? Kinakabahang tanong ni Ishana. Ewan ba niya at bakit siya kinakabahan ngayon? Wala namang dapat rason para kabahan siya eh. We're just reviewing some papers here for the meeting tomorrow. Bakit? So may ganap ka pala bukas. Hindi na naitago ni Ishana ang tila disappointment sa boses niya. Yeah? Sayang naman. Ayain sana kitang pumunta dito sa bahay. Hinahanap ka kasi nila mommy. They're already doubting na baka daw nagrarason lang ako kung bakit kita hindi maaya dito sa bahay. Sagot ni Ishana. You could have called me right away. Di sana hindi nila ako hinahanap. But it seems like you're avoiding me. Saad pa ni Drex at natawa pa. Namilog ang mga mata ni Ishana dahil doon. Umiling-iling pa siya na akala mo'y nakikita siya ni Drex. Hindi kita iniiwasan. Fine, but sige, pupunta ako bukas. Di ba may lakad ka? Kakasabi mo lang na may meeting ka tomorrow eh. Alam mo namang kaya kong bitawan ng lahat para sa'yo. Laglag ang panga ni Ishana doon, kasabay ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Ha? I got you there. So, parte lang yun ang pagpapanggap mo kaya nasabi mo yun. May paandar pa siyang kaya niyang bitawan lahat para sa akin. Medyo bitter na saad ni Ishana pero ang totoo, ramdam niyang tila nanikip ang kanyang dibdib. Kasi yun naman talaga yung napagkasunduan natin, diba? We'll pretend that we're back together. Unless, aatras ka bigla. Ha? Hindi. But oo nga, gandahan mo yung mga banat-banat mong ganyan para maniwala talaga sila, mommy. Fine. Is there anything else? Wala na. Sige, ibababa ko na to. Okay. Good night, baby. Sagot ni Drex pero hindi na gaanong napansin ni Ishana ang tawag ng lalaki sa kanya dahil tuluyan ng namigat ang talukap ng mga mata niya. Talagang inaantok na siya. Kinabukasan, aligaga ang lahat. Pati ang mommy at daddy ni Ishana ay parang hindi mapakali. Nang makita nila si Ishana, agad na namilog ang mga mata ng kanyang ina. Mom, Dad, anong meron? Takang tanong pa ni Ishana. Why are you asking that? Nasa sala na si Drex. Bulalas ni Aurora at pinandilatan pa ng mata si Ishana. And my goodness anak, bakit hindi ka pa nakapag-ayos ha? Mommy, kakagising ko pa lang. No more reasons, nandyan na si Drex. Bago ka pa niya makita dapat maayos na yung itsura mo. Baka ma-turn off pa siya sa'yo. Anito at tumalikod na para tumulong sa ibang mga kasambahay nila. Sumunod na lang si Ishana. Tumalikod na siya at akmang babalik na sa kwarto ng madaanan si Drex na nasa sala nga at nakaupo. Hindi niya napansin kanina ang lalaki at mukhang ganun din ito sa kanya dahil busy siyang nagbabasa ng newspaper. Iiwas na sana si Ishana sa lalaki pero napatingin naman bigla sa direksyon niya si Drex at mabilis namang tumayo. Wala na tuloy takas si Ishana nang lapitan siya nito. Hey, good morning. Saad ni Drex at halos malagutan ng hininga si Ishana nang lumapit ang lalaki sa kanya at halikan siya nito sa pisngi. Na para bang normal lang yun lahat sa kanya at si Ishana lang talaga yung apektado.
Pero syempre, hindi ipapakita yun ni Ishana. Nanatili siyang composed sa harap ni Drex. Good morning, ang aga mo naman. And you didn't call me, saad niya. I figured na tulog ka pa eh. Alam kong ayaw na ayaw mo na may nanggigising sa'yo. Lalo kapag wala ka namang importanteng gagawin. Saad pa ni Drex at napahalakhak ng bahagya. Pero si Ishana, naramdaman naman ng tila kiliti sa kanyang tiyan. Dahil napagtanto niyang pagkatapos ng mahabang panahon, kilalang kilala pa rin siya ni Drex. Ngunit kinalma ni Ishana ang kanyang sarili. Sige, balik lang muna ako sa kwarto ko saglit. Anito at mabilis na tumalikod. Dumiretso si Ishana sa kanyang kwarto at doon nagsisigaw sa sariling unan. Ayaw man niya, pero kinikilig siya. Hindi pa man talaga nagsisimula itong mga pagpapanggap nila. Matapos pag-ayos ni Ishana ay lumabas din siya. Saktong nasa hapag na ang lahat para sa breakfast nila. Nakaupo si Drex sa tabi ng usual spot ni Ishana, sa hapag. Oh, Ishana is here. Halika na dito, tabihan mo na si Drex dyan. Nakangiting saad ni Aurora kay Ishana. Ngumiti lang si Ishana at tumabi nga kay Drex. Nagkatinginan sila ni Drex at mas lalo lang namula si Ishana nang hawakan ng lalaki ang kamay niya at dinala sa labi upang halikan. Nagrigodon ang puso lalo ni Ishana sa sobrang kaba. Oh my God, talagang kayo pa rin talaga. Drex, ngayon palang nagsusorry na ako. We attempted to arrange Ishana to a dramatic fixed marriage. Mabuti na lang at nasabi niya sa aming nagkabalikan kayo. Ngayon, panatag na yung loob naming mag-asawa dahil napunta siya sa maayos at disenteng lalaking kagaya mo. Litanya ng mommy ni Ishana. Tita, hindi rin naman po ako papayag if ever na na-arrange po talaga siya sa fixed marriage. I'll do everything to get in the way. Kasi hindi po ako papayag na mapunta siya sa iba. Saad pa ni Drex. Biglang natawa ang daddy ni Ishana. Yan yung gusto ko sa'yo, Drex. Talagang gagawin mo ang lahat para sa babaeng mahal mo. Ay, do you still remember our times before Aurora, honey? Ganyan-ganyan din ako noon. You're stealing the spotlight here. Yung kina Drex and Ishana yung topic natin dito, okay? Mataray na wika pa ni Aurora na siyang kinatawa nilang lahat. Naging light ang breakfast na yon at honestly, naging maganda ang mood ni Ishana matapos nun kasi talagang kitang-kita sa parents niya kung gaano kasaya ang mga ito ngayong nakita na ulit si Drex. Kaya naman hindi na maitago pa ni Ishana ang pagkadismaya nang ihahatid na niya palabas si Drex para umalis dahil may aasikasuhin pa ito sa kumpanya. Nagka-emergency kasi. Hey, are you sad that I'm leaving? Babalik naman ako para makabanding din ulit yung parents mo. Saad ni Drex. Hindi ako sad, okay? Pero iko-contact na lang kita ulit kapag gusto ka nila ulit makita. Saad ni Ishana. Okay, but what about me? Kapag ako yung nag-text sa tumawag sa'yo, pupuntahan mo rin ba ako? Napaisip si Ishana at umiwas ng tingin dahil may kaunting kilig siyang nararamdaman bigla. Para kasing nag-aabang si Drex sa mga text at call niya. Depende. Paanong depende? Siyempre, kapag importante ba na pupunta ako or hindi, bumuntong hininga ang lalaki. So, we won't go out together then? Let's say a date. Para mas maniwala yung mga tao sa paligid natin. And that way, mas magiging convinced yung parents mo na talagang nagkabalikan tayo. May point naman si Drex sa totoo lang. Pero may kung anong parte sa loob ni Ishana ang naiinis bigla dahil parang mas naipangalandakan lang na talagang nagpapanggap lang sila. Kahit yun naman talaga yung totoo. Fine, tawagan mo lang ako kung kailangan mo ko. Saad pa ni Ishana. Kumunot ang noo ni Drex. Bakit parang napipilitan ka lang? You know, I won't force you on something that you don't really want. Hindi sa ganun. At sasabihin ko kung ayaw ko, okay? Kuminga ulit ng malalim si Drex at tumango. Fine, so I'll go now. Sabi nito pero bago tuluyang lumayo ang lalaki, pinatakan niya ulit ng halik si Ishana sa pisngit saka bumulong. Your mom's watching. Pasimpleng lumingon si Ishana at tama nga doon si Drex. Nasa may bandang pintuan ng mommy niya at halatang kilig na nakatanaw sa kanilang dalawa. Pero mabilis din naman itong nagtago na akala mo hindi pa ito nahuli. Nailing na lang si Ishana sa ina at kalaunan umalis din naman si Drex. Si Ishana naman ay bumalik na sa kwarto dahil may mga trabaho pa pala siyang nakalimutang gawin. Isa siyang fashion designer at ito yung pangarap niyang pinursu noon sa ibang bansa.
At ngayon, isa na siya sa mga tinitingalang fashion designer sa mundo. Pero hindi naging posible yon kung hindi siya umalis. Pinili niyang iwan si Drex para sa pangarap niya. Hindi lang dahil takot siya sa alok nito noong kasal. Ang hindi ine-expect ni Ishana sa sumunod na araw ay ang pag-invite sa kanya ni Drex na pumunta sa isang party ng mga businessmen. Siyempre, gusto siya nitong dalhin bilang date. Sigurado ka ba talaga dyan? I mean, okay lang naman na sa harap lang ng parents ko tayo magpanggap. Tapos ikaw, gusto mong lumabas tayo as magka-date? Tanong pa ni Ishana. Habang magkatawagan sila isang gabi at nakwento nga yun ni Drex. Yeah, what's the matter? Wala namang masama dun. Sagot pa ni Drex. Hindi ka ba nanghihinayang? Kasi syempre, paniguradong marami kang makikilalang babae dun. Then isasama mo ko as your date? Tanong ni Ishana kahit sa totoo lang ay gumapang ang pait sa loob niya. Naiinggit siya, wala pa man sa mga babaeng posibleng makakuha ng atensyon ni Drex. Hindi ako manghihinayang. Heck, I would definitely be proud kasi ikaw yung kasama ko. You're a gem. Hindi agad nakasagot doon si Ishana. Bumilis ang tibok ng puso niya at hindi maapuhap ang dapat na salitang bibitawan. Pero nagsalita ulit si Drex. I mean, sa fashion industry, you're indeed a gem. Ang galing mo kaya? Saad ni Drex at natawa. Pero parang lumabas na tawa na kabado yon. Ah, okay. Sagot na lang ni Ishana. Pero sige, kung yan ang gusto mo, sasama ako. Dagdag niya para matapos na ang usapan dahil hindi na makalma ang puso niya. Ilang saglit lang, matapos sabihin ni Drex ang ilang detalye tungkol sa party na dadaluhan nilang magkasama, natapos din naman ang tawag. Yon ang nasa isip ni Ishana dahil sa mga sumunod na araw. Aligaga siyang maghanap ng tamang dress na susuotin. Ang ironic lang dahil fashion designer siya tapos nawalan siya ng idea sa susuotin bigla. Kaya hindi na nakatiis pa si Ishana at nagpatulong na sa mommy niya. You should wear this one, Iha. Maganda to at paniguradong ma-emphasize yung curve mo kapag sinuot mo ito. Itinuro ng mommy niya ang isang champagne sleeveless dress na may slit sa kaliwang hita niya. Hindi pa nagamit yon ni Ishana kasi talagang medyo daring para sa kanya. Ayoko niyan, mom. Masikip din kasi sa dibdib, sagot ni Ishana. No, it's not. Sakto lang to sa'yo. Malaki lang kasi yung dibdib mo pero okay na okay to sa'yo. Ayaw mo nun. Drex would definitely love you even more. Mommy naman. Hiyang saad na lang ni Ishana. Pero ewan ba niya? Talagang sinunod pa rin niya ang gusto ng mommy niya. Isinuot niya ang dress na suggestion nito. At maganda naman ang kinalabasan. Medyo hindi lang talaga komportable si Ishana sa bandang dibdib. See? You're so pretty, Iha. Manang-mana ka talaga sa akin. Saad pa ng mommy ni Ishana. Naku, baka kapag nakita ka ni Drex, dalhin ka na niya sa simbahan agad. He will marry you right away. Napanguso na lang si Ishana. Hindi niya mapigilang mapaisip bigla. Kung sakali mang gawin ngayon ni Drex, baka pumayag nga talaga siya. Kasi hindi na siya kagaya noon. Hindi na siya magpapagupo pa sa takot niya. Mas matapang na siya ngayon. Nagbago na siya, pero ang puso niyang si Drex pa rin ang tinitibok, hindi pa nagbabago. Sinindo ni Drex si Ishana sa bahay nila sa gabi ng party. Kilig na kilig ang parents ni Ishana nang makita silang dalawa. You two should take a picture before you leave. Remembrance lang para maipakita kayo sa mga future anak niyo soon. Na-excite ako sa magiging apo ko sa inyo. Tuwang-tuwa na sambit ng mommy ni Ishana. Ginatungan na rin yun ng daddy niya na tatawa-tawa pa. Mommy talaga. Namumulang sambit ni Ishana. Si Drex ay ngumiti lang pero nagsalita rin naman. Masyado kayong advanced, tita. But don't worry po. Darating din po tayo dyan. For now, we'll enjoy each other's company. Matagal din po kami nagkahiwalay. Anito at malambing na tumingin kay Ishana. Dapat lang, iho. Sa lahat talaga ng nagparamdam sa anak ko, sa'yo talaga ako boto. Yung mga iba kasi dyan halatang puro yabang lang eh. Good thing you pursued our daughter again. Saad pa ng daddy ni Ishana. Siguro po, tito. Right timing na rin. Hindi kami gaanong matibay nun kaya nagkahiwalay. But look at us now. Sa akin pa rin po pala bagsak yung anak nyo. Nakangising sambit pa ni Drex. Pumula lalo ang pisngi ni Ishana dahil doon kasabay ng pagwawala ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Tara na nga, baka mahuli pa tayo sa party.
Kunwaring pagsusuplada na lang ni Ishana. Mabuti na lang at sumang-ayon din naman si Drex at umalis na nga sila. Sa isang hotel ang venue ng party at ilang minuto lang yung biyahe nila papunta doon. And as expected, pabonggahan nga talaga ang ganap doon dahil nagsusumigaw ang karangyaan ng lahat. Agad na sinalubong si Drex ng ilang mga businessman na kakilala nito. At the whole time nakausap niya ang mga ito, ay hindi ito bumitaw sa pagkakahawak sa bewang ni Ishana. "Who's this gorgeous lady with you, Drex? Nako are we going to hear wedding bells soon?" Malokong saad ng matandang businessman. "Well, this is my girlfriend, Ishana. And yeah, probably. Don't worry, Mr. Peralta. Invited ka sa kasal namin kung sakali." Saad ni Drex kaya mas lalong natawa ang matanda. "Nako iha, you're in good hands. Ano, payag ka ba na hindi kayo ni Drex sa huli? He's already a good catch." Sabi pa ni Mr. Peralta. Of course hindi po ako papayag kung magkakahiwalay po kami ni Drex. We already wasted a lot of time away from each other. Ngayong nandito na kami, hindi na kami magsasayang ng oras. Saad naman ni Ishana at tumingin kay Drex. Pero parang aatakihin siya bigla ng puso nang makita niyang malamlam ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Na para bang wala ng tao sa paligid nila at sila lang ang naiwan sa mundo. "Anyway, enjoy your time together, lovebirds. Puntahan ko lang muna yung ibang business partners ko." Saad ni Mr. Peralta at umalis na nga. Nang sila nalang dalawa ulit, tila nagkahiyaan sila bigla. Pero naputol naman yon dahil sinalubong ulit sila ng mga ilang kakilala ni Drex. Hindi talaga niya pinakawalan si Ishana. Minimake sure nito na nasa tabi lang siya nito at halos minuminutong kinukumusta. Hanggang sa nakaramdam na nga ng pangangalay si Ishana dahil sa heels niya. "Pwede bang maupo na muna ako saglit? You can talk to your business partners. I'll wait for you." Saad ni Ishana dahil ramdam niyang nagkapaltos yung paa niya. Sanay siya sa matataas naman na heels. Pero bago itong suot niya ngayon at hindi ganito ang style na gusto niya kaya sumakit talaga yung paa niya. "We can sit together." No, sige lang. Puntahan mo na sila. I'll be okay." Pang-a-assure pa ni Ishana dahil nakakahiya naman kapag siya pa yung magiging dahilan para hindi makisalamuhan ng mga tao sa party si Drex. "Are you sure?" "Oo nga, wag kang OA dyan, okay?" Sambit pa niya. Bumuntong hininga si Drex. "Fine." Anito, bago tuluyang naglakad papalayo. Naupo na si Ishana sa bandang gilid at nagpahinga. Pero nanliit ang mga mata niya dahil hindi pa man nagtatagal ng ilang minuto, pinalibutan na si Drex ng ilang babae sa party. Halatang halata sa mga kababaihan na gustong makuha ang atensyon niya. "Nakita lang na walang babaeng kasama, ha?" Bulong ni Ishana at hindi na namalayan pang sumama ang tingin niya sa direksyon ng lalaki at mga babaeng nakapalibot dito. At nagulat na lang talaga si Ishana nang matagpuan ang sariling lumapit doon at mabilis na umabrisyete kay Drex. "Baby, sama na lang pala ako sa'yo. Boring pala doon." Humagik-hik na sambit pa ni Ishana at sweet pang umiti sa lalaki. Halatang nagulat si Drex sa presensya niya pero agad din namang nakabawi at halata ang tila tuwa sa mga mata nito. "Sorry baby, kinausap ko lang sila saglit." Malambing ding saad ni Drex at ngumisi pa talaga ng makalaglag panty. Who is she, Drex?" Tanong ng isang babaeng kausap ni Drex kanina. "Oh, this is Ishana, the love of my life." Sagot pa ni Drex at pinatakan pa ng halik ang gilid ng ulo ni Ishana sa harap ng mga babae. "Ha? I thought you're still single." Gulat pang saad ng babae at itinawa na lang ang disappointment na naramdaman. "Nope, nasilo niya yung puso ko eh." Natatawang sambit pa ni Drex. At mukhang siya na lang yung natawa dahil ang mga babae ay awkward lang na tumangutango. Kalaunan ay nagpaalam din naman ng mga itong aalis na. Nang sila na lang ulit ay mabilis na humiwalay si Ishana sa lalaki. "Wait, akala ko masakit yung paa mo. Are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Drex kay Ishana. "Ayos lang ako. At ewan ko sa'yo, nalayo lang ako saglit may ine-entertain ka ng babae." Bulalas pa ni Ishana. Hindi na nakontrol yung emosyon. Nagsisimula ng kainin ng selos ang damdamin niya kahit na hindi naman dapat. "Ha? I wasn't entertaining them. Mali yung naisip mo." "Ewan ko sa'yo, Drex Benitez." "Wait, are you jealous?" Agad na nag-init ang pisngi ni Ishana. "Hindi ah." Pagtanggi pa niya. "Really? Kasi ganyan na ganyan ka dati whenever you're jealous. You're unconsciously saying my whole name." Nakangisi na ngayong sabi ni Drex. Napalunok na lang si Ishana.
Oo, ganun siya dati sa lalaki. At ano pa nga ba yung irarason niya? Huling-huli na siya. Kaya natahimik na lang siya at mabilis na naglakad papalayo sa lalaki. Binilisan niya ang lakad dahil sumunod lang ito sa kanya. Hanggang sa parehas nilang narating ang parking lot. Doon pa lang naabutan ni Drake si Ishana. What's wrong, huh? Malambing pang saad ni Drex at mabilis na ikinulong si Ishana sa magkabilang kamay nito at ipinirmi sa malapit na pader. Wala, alis ka nga dyan. Asik ni Ishana at nag-iwas ng tingin. Baby, wala namang masama sa pagsiselos eh. Kasi nakakaramdam din ako ng ganyan ilang taon na yung nakaraan. Confused na tumingin si Ishana sa lalaki. Ano? Takang tanong niya. I've always been so jealous of those guys around you abroad, baby. Ang galing-galing mo. At narating mo kung ano mang meron ka ngayon. Pero may kaunting pait at selos dahil yung mga lalaking may interest tayo, kayang-kaya kang lapitan. At ako, I will just be content by just watching you from afar. Kumunot ang noo ni Ishana. Anong ibig mong sabihin? Anya sa lalaki kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata niya. I never stopped loving you, Ishana. Kahit iniwan mo ako matapos kitang pangakuan ng pagmamahal habang buhay. Hindi kita sinukuan. Halos pabulong na saad ni Drex at kitang-kita ni Ishana ang tila pamumula sa mga mata nito na tila nagpipigil din ng luha. Drex, ay sabi ko kakalimutan na kita. But it was just too hard for me to do that. Paano ko gagawin kung sa lahat ng bagay na ginagawa ko, ikaw ang naaalala ko? It's always you, baby. So can we just make this real? Ayoko ng ganitong nagpapanggap na lang tayo. Halos magmakaawang sambit ni Drex na siyang tuluyan ng nagpaluha kay Ishana. Hindi na niya napigilan pa ang sariling hilahin si Drex at halikan nito sa labi. Namiss niya ang tamis ng halik nito at parang mababaliw siya ng suklian din yun ni Drex. Naputo lamang ng parehas na silang tila mauubusan ng hininga. Nanatiling magkadikit ang kanilang noo. I'm sorry, Drex. Hindi ko ginusto na iwan ka nun. I'm sorry kung naduwag ako. Pero mahal na mahal pa rin kita. Emosyonal na sabi ni Ishana. Pinunasan ni Drex ang namalabis nitong luha gamit ang kamay nitong nasa pisngi nito. Marahan yung humaplos. Let's just forget about the past now. Ang mahalaga ay yung ngayon. Saad ni Drex na siyang sinang-ayunan naman ni Ishana. Magkahawak kamay silang umalis sa party. Nawala na sila ng ganang makisalamuha sa mga tao doon at gusto na lang suluhin yung isa't isa. Sa kondo ni Drex sila dumiretso at syempre dahil na-miss nilang isa't isa, hindi talaga malabong may mangyaring milagro. Are we really gonna do this? Tanong pa ni Drex nang pagkapasok pa lang nila sa loob ay talaga namang nilapa na nila ang labi ng isa't isa. Parehas na silang hindi magkanda-ugaga sa pagtanggal sa mga damit nila at halos hindi na marating ang kwarto. Oo naman, bakit? Ayaw mo ba? Hindi mo ba ako na-miss? Mapaglarong tanong pa ni Ishana habang tinatanggal ang kanyang strapless bra. Ngumisi naman si Drex. Sobra kitang na-miss. I'm just worried for you dahil baka hindi ka na makalakad bukas. Sinasabi mo lang yan eh. Huwag puro salita, gawin mo rin. Hindi na nakapagsalita pa si Ishana nang muli siyang sunggaban ni Drex. At tuluyan nang napuno ng halinghing at ungol ang loob ng kwarto ng lalaki. Ilang ulit nilang naabot ang ikapitong langit ng sarap. Inabot na sila ng madaling araw nang natapos na. Kaya naman hindi na nagtaka pa si Ishana nang kinabukasan ay masakit talaga ang katawan niya, lalo na ang nasa gitnang bahagi ng kanyang hita. Tanghali na rin kaya naman ang sinag ng araw sa labas ay nakakasilaw na. Wala na si Drex sa tabi niya kaya hinanap niya ito. Pinilit niyang gumalaw at isinuot ang t-shirt ng lalaki bago paika-ikang lumabas ng kwarto. Pero napatigil si Ishana nang marinig ang lalaking tila may kausap. Itinuloy mo talaga yung plano mo, dude. Don't lie to me. Ishana is in your room right now. Saad ng lalaking kausap nito. Agad na nakilala ni Ishana yon, si Chad, ang matalik na kaibigan ni Drex. It's not like that. Kalmadong saad pa ni Drex. Ano? Alam mo, itigil mo na lang yung binabalak mo. I get it that you're badly hurt when she left you before. But taking revenge? Dude, baka karmahin ka niyan. Sabi pa ni Chad. Bago pa man makasagot si Ishana, lumabas na siya sa pinagtataguan. At nagulat ang dalawa nang makita siya. Lalong-lalo na si Drex na namimilog ang mga mata.
Ishana, kanina ka pa ba dyan? Kabadong tanong ni Drex. Kalmadong umiling si Ishana. Hindi. Pero enough lang para marinig ko yung naging usapan nyo. Revenge ha? Mapait nitong Saad at bahagyang napahalakha kahit na ang totoo ay nadudurog na ang puso niya. Nataranta si Drex. Hindi sa ganun, baby. Don't call me that. At wag mo akong susundan dahil aalis na ako. Malamig niyang Saad. No, Ishana, please. Sinubukan pang pigilan ni Drex si Ishana pero nagtuloy-tuloy lang ang babae sa paglabas ng unit nito. Hindi na alam ni Ishana kung paanong nabilisan ni Ishana ang lakad dahil talagang masakit pa yung gitna ng kanyang hita. Hindi siya umiyak nang nasa loob na siya ng taxi na pinara. Pati nung bumaba na siya sa harap ng bahay nila at saglit na pinaghintay ang driver para kumuha ng pera, wala siyang inilabas na kahit isang patak ng luha. Pero nang nasa loob na siya ng kanyang kwarto at naupo sa malambot niyang kama, doon na tuluyang bumulwak ang luha ni Ishana na naipon kanina pa. Ang sakit! Ang sakit-sakit! Iyak ni Ishana habang napahawak sa kanyang dibdib. Sobra siyang nasaktan. Gumaganti lang pala sa kanya si Drex. Kung ganon, hindi talaga totoo ang pinakita nitong apeksyon sa kanya kagabi. Kung paano siya nito haplusin at halikan ng puno ng pagmamahal. Peke lang pala yun. Pero na-realize ni Ishana, kasalanan niya rin. Mabilis siyang naniwala sa mga sinabi ni Drex. Akala niya, totoong mahal pa siya nito. Pero ang totoo, may natitira pang galit sa puso nito sa loob niya dahil sa ginawa niyang pag-iwan sa lalaki. Ishana? Katok ng mommy niya sa pintuan ng kwarto niya, bigla kaya agad nang kinalma ni Ishana ang sarili at mabilis na pinunasan ng luha. Sweetheart, are you okay? Papasok ako ha? Paalam pa nito. Hindi sumagot si Ishana pero ilang saglit lang, bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto at niluwanon ang kanyang mommy na halatang nag-aalala sa kanya. What happened, sweetheart? Tanong ng mommy niya at naupo sa kanyang tabi. Nakita kita kaninang umakyat pero parang wala ka sa sarili mo. I already knew na baka may dinadamdam ka. Ano yon? You can tell it to me. Bumaling si Ishana sa ina at parang naging trigger ang nag-aalalang ekspresyon ng ina sa kanya para mas maging masagana ang pagtulo ng kanyang luha. Mommy, I'm sorry po. Nagsinungaling ako sa inyo. Saad na lang ni Ishana. Kasi na-realize niya na kung hindi siya nagsinungaling, na nakipagbalikan siya kay Drex, hindi siya masasaktan ng ganito ngayon. Pero ipinagpilitan niya kasi at parang sa huli, sarili lang din niya ang dapat nasisihin dito. What do you mean, anak? Anong pagsisinungaling, ha? Napailing si Ishana at parang hirap ng makalma kaya hinawakan ng mommy niya ang kanyang kamay. Mom, hindi totoong nagkabalikan kami ni Drex. It was all a lie. Sorry po. Sana pumayag na lang ako sa gusto niyo. Sana umuo na lang ako sa kagustuhan yung ikasal ako sa iba. Baka hindi pa ako nasasaktan ng ganito ngayon. Oh, sweetheart. Saad ng mommy niya at niyakap na lamang siya. At habang yakap siya nito, sinabi na lahat ni Ishana sa ina ang nangyari. Kaya naman nagalit ito agad kay Drex. Mom, don't blame Drex, okay? Kasi simulat sa pool naman, ako naman yung may kasalanan eh. Yung nangyaring pag-iwan ko sa kanya noon yung nag-trigger sa kanyang gantihan ako. Pero anak, hindi naman laging paghihiganti yung sagot eh. That's too low of him. I don't think matatanggap ko pa siya dito sa pamamahay namin ng daddy mo. Mom, kami lang naman yung may problema dito. Please, wag pong magbabago yung tingin niyo sa kanya. He's still a good person driven by what happened in our past. Hindi po siya perfect, mommy. Saad ni Ishana. May kaunting pag-aalala kay Drex dahil alam niyang baka totohanin ng mommy niya ang sinabi. Nag-guilty lalo si Ishana. Alam niya kung gaano kamahal ng parents niya si Drex. At ngayon, nabahira na ng galit ang tingin ng mga ito sa lalaki. Hindi alam ni Ishana kung paanong babaguhin yon. Pero sinabi naman ng mommy niya na itatry pa rin niyang maging civil sa lalaki kapag nakita niya ito. Kaya naman nang nanggulat si Drex at bumisita sa mga sumunod na linggo, hindi na nagulat si Ishana nang malamig ang trato ng parents niya dito. Ishana, tawag ni Drex kay Ishana nang makita niya ito pababa sa hagdan. Hindi sumagot si Ishana at nagtuloy-tuloy lang patungo sa kitchen. Umalis yung ilang katulong doon na tila naramdaman agad yung tensyon sa pagitan nila. Please Ishana, let's talk. Pagmamakaawa pa ni Drex.
Nang saglit na makita ni Ishana ang itsura ng lalaki, parang nahabag siya bigla. Halatang hindi rin maayos ang lagay ni Drake sa mga nagdaang araw dahil may eye bags ito. At hindi rin nakapag-ahit. Pero kahit ganun, gwapo pa rin naman ito. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Malamig na saad ni Ishana at nagtungo sa ref upang kunin ang mangga na pinagkakaabalahan niya sa mga nagdaang araw. Kinuha niya rin ang choco powder niya sa gilid at tumungo sa lababo upang himayin ang mangga. Isinawsaw niya yon sa choco powder at masayang kinain yon. What are you doing? Tila nawiwirduhang tanong pa ni Drix. Tumaas yung kilay ni Ishana. Kumakain. Yeah, I mean, why mango with milk powder? Bakit? May masama ba dun? Mataray na saad ni Ishana. None. But please, Ishana, talk to me. Ayoko nga. Umalis ka na lang. Putol pa ni Ishana sa sinasabi nito. Bumuntong hininga si Drix. Sa oras na yon, alam niyang hindi na niya mapipilit pa ang babae kaya naman sumuko na siya at tuluyan na ngang nagpaalam para umalis dahil ayaw naman niyang ma-stress lang si Ishana na ipagtabuyan lang siya. Nang umalis si Drix at natapos si Ishana, nakainin ang mangga with choco powder niya, tumungo siya sa sala at doon, narinig niya ang parents niyang nag-uusap. Ang hirap namang hindi pansinin si Drix, nakakaawa siya, honey. Are we really going to do this whenever he comes here? Tanong ng daddy ni Ishana. Of course, ako din naman nahihirapan. But what he did to our Ishana is not also acceptable. Saad naman ng mommy niya. Fine. Pero hindi ba dapat we have to do something para makapag-usap sila ng maayos? And after nun, tsaka sila magde-decide if itutuloy ba nila yung relasyon nila or hindi na. Desisyon ng anak mo yan kung kakausapin niya pa si Drix. Let's just support her. Napanguso na lang si Ishana. Hindi niya gusto yung nangyayari na nadadama yung parents niya. Kaya napag-isip-isip niya na time na nga nabigyan niya ng pagkakataon si Drix na magpaliwanag. Dumaan sa sala si Ishana kaya nakita niya ang parents niya. Nagulat pa ang mga ito sa presensya niya. Oh, sweetheart, hindi ka namin napansin. Kanina ka pa ba dyan? Tila kabadong tanong pa ng mommy niya. Hindi naman po. Okay, galing kang kitchen? Kumain ka na? Kumain lang po ako ulit ng mangga at choco powder. Sagot ni Ishana. Tila nandiri naman yung mommy niya pero ang kanyang daddy ay napahalakhak lang. Mangga at choco powder. That's a weird combination, Iha. Naalala ko tuloy yung mom mo nang naglilihis siya sa'yo. Natatawang sambit ng daddy ni Ishana tapos natigilan din nang ma-realized ang sinabi nito. Napalunok na lang si Ishana. Kinabahan siya bigla kaya naman nagpaalam siya sa mga magulang na babalik siya sa kanyang kwarto saglit. Doon sinek niya ang calendar at napagtanto na hindi pa siya dinadatnan. Kaya naman lihim siyang nagpabili ng pregnancy test sa isa sa mga katulong niya at agad na ginamit yun. Oh my God! Bulalas na lang ni Ishana nang mapagtanto ang resulta. May 2 linya yon. Natakot siya bigla dahil syempre, unang beses niya ito tapos hindi rin sila okay ni Drix. At speaking of Drix, tinawagan niya ito sa sumunod na araw para kausapin. Agad namang pumayag ang lalaki. Ishana, tila hingal na hingal pang saad ni Drix nang makita si Ishana. Anong nangyari sa'yo? Bakit pawis na pawis ka? It was traffic. I didn't want to be late so tinakbo mo na lang? Yeah. Hindi naman kailangang magmadali. I know, pero baka kasi magbago yung isip mo. Baka ayaw mo na akong kausapin at pagpaliwanagin kapag nalate ako. Parang nahabag naman doon si Ishana. Napaiwas siya ng tingin bago maupo sa dulo ng kanyang kama. Dito sa kwarto niya pinapunta ang lalaki para walang istorbo sa kanila. Sinenyasan niya din si Drix na maupo. Anong gusto mong pag-usapan natin? Kalmadong tanong pa ni Ishana. About everything. Lahat ng mga nangyari sa atin nun. Gusto ko nang ibaon na lahat sa limot yon. Ang importante naman ay yung ngayon, diba? Hindi sumagot si Ishana. Bumuntong hininga na lang si Drix. Pero gusto ko ring humingi ng tawad. I'll be honest with you. Nagulat ako nang bigla ka na lang din nagpakita sa office ko. And when you told me your plans about pretending and lying to your parents, I thought that was a good move for me to get even. Saad ni Drix. Sobrang sakit nang nangyari noon. Iniwan mo ako kaya ang nasa isip ko dapat maramdaman mo din yung sakit na dinanas ko noon. Which is really wrong. Hindi ko naman ginustong iwan ka nang basta-basta lang noon eh. Saad ni Ishana. Sa totoo lang wala akong ibang nakikitang lalaki na papakasalan ko noon kundi ikaw lang. But I got scared. Tinanggihan ko lang yung alok mong kasal sa akin dahil gusto ko pang abutin yung pangarap ko. Of all people, you know that, Drix.
Alam ko. At yun yung isa sa mga kasalanan ko rin. I was thinking before that maybe it's the time for us to settle down. Pero mali ako. Alam kong hindi pa yun yung right timing. Pero minadali ko. And I'm really, really sorry for that. Sorry din. Sorry kasi nasaktan kita sa pagtanggi ko. Sorry kasi iniwan kita. Kung hindi mo ginawa yun, hindi natin parehas madadating yung narating natin ngayon. So no need to apologize. Ako dapat yung nagsasorry. I'm sorry for planning to take revenge on you. Nadala lang din ako sa bugso ng damdamin. Akala ko magiging masaya ako. Akala ko mas makakabuti sa pakiramdam ko. But I was really wrong. Let's just forget about it. Yeah, let's forget about it. So can you give me another chance, baby? Kasi mahal na mahal pa rin kita. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. May pagmamakaawa sa tinig na saad pa ni Drex. Parang nanubig din yung sulok ng mga mata ni Ishana. Parang ang iyakin naman niya bigla. Tumango si Ishana. Mahal mo pa din ako? Hindi mo na uulitin yung ginawa mo? Paniniguradong tanong niya sa lalaki. Hindi na. Hindi ko na uulitin. Good. Pero sige. One more chance for you. At kapag sinayang mo pa ulit yan, hindi ko na alam kung mapapatawad pa kita, kaya umayos ka. Tuwang-tuwa si Drex matapos sabihin ni Ishana yon. Niyakap lang naman siya nito ng mahigpit. Pero nag-ingat si Ishana at humiwalay agad dahil baka mapisa ang nasa loob ng tiyan niya if ever. Hindi natuloy ang pagsasabi ni Ishana tungkol sa posibilidad na buntis nga siya. Na-carried away siya sa yakap ni Drex. At hindi naman niya pinagsisihan ng pagbibigay ng chance sa lalaki. Dahil talagang consistent ito sa pagpaparamdam sa kanya na sincere siya kahit sa mga simpleng bagay lang. Isang araw, muling bumisita ulit si Drex. Tuwang-tuwa si Ishana nang makita ito na may bitbit na mangga at choco powder. For you, baby. Malambing na saad ni Drex at inabot ang dala nito. Oh wait, ako na pala yung magbubuhat. Where should I put this? Sa kitchen na lang. Ngiti-ngiti na saad ni Ishana sa lalaki at iginiya ito doon. Sabay silang pumunta sa kitchen at nilagay sa ref ang dala ni Drex. Naupo sila pareho sa may stool sa counter at tila nagkahiyaan bigla. Parang gusto ko nang magselo sa mangga choco powder bigla ah. Natatawang sambit bigla ni Drex at napakamot sa likod ng ulo. Ha? Iba kasi yung kislap ng mga mata mo kanina nung nakita mo yung dala ko eh. I hope I could make you happy like that too. Natawa na lang si Ishana. Para kang sira. Hindi na niya napigilan pa ang sariling hampasin ang braso ni Drex. Na siya lang din naman yung nasaktan dahil sa tigas noon. Pero natigilan si Ishana nang makita na nakatitig na lang sa kanya si Drex. Na para bang manghang-mangha ito sa pagtawa niya kaya naman namula ang kanyang pisngi. Bakit ganyan ka makatitig bigla? Ang ganda mo lang lalo sa paningin ko. Sagot ni Drex at hindi na napigilan pang haplusin ang pisngi ni Ishana. Bumilis ang tibok ng puso ni Ishana dahil doon. Napalunok na lang siya at halos malagutan ng hininga. Nang unti-unting inilapit ni Drex ang labi nito sa labi niya. At nang nagdampi ang kanilang mga labi, napasinghap si Ishana dahil parang nasabik siya bigla. Ipinikit niya ang mga mata upang mas nasapin ang halika nila. Nasaan na nga ba yung vase? Ay sus Mariosep! Bakit naman kayo nagtutukaan dito? Bulalas ng mommy ni Ishana na pumasok bigla sa kitchen kaya napahiwalay sila sa isa't isa. Parang sinunog na ang pisngi ni Ishana dahil sa kahihiyan. Sariling ina niya ang nakahuli sa kanya. Kaya naman napayuko na lang siya at gusto na lamang magpalamon sa sahig bigla. Sorry tita. Hay nako Drex, kung gusto niyong magtukaan, sa kwarto naman kayo. Paano kung ang daddy ni Ishana yung nakahuli sa inyo? Baka habulin kanyang samuray bigla sa gulat. Napapikit na lang ng mariin si Ishana. Parang matatawa siya na ewan bigla. Mabuti na lang at umalis din yung mommy niya nang mahanap yung hinahanap nito. Muling hinarap ni Ishana si Drex at mukhang nahihiya na rin. Pero matapos ang halika nilang yun, na-realize ni Ishana ang tunay na nararamdaman. Bukas, bumalik ka dito. I'll tell you my answer whether I should still accept you in my life or not anymore. Marahang sabi pa ni Ishana. Napalunok si Drex at tumango. Okay, don't worry Ishana. Kahit anong maging sagot mo, rerespetuhin ko. But I'm still hoping that it won't hurt me like hell. Sagot nito at natawa, pero hindi naman umabot sa mga mata niya. Sigurado ka? Paano kung ayoko nang bumalik ka sa buhay ko?
Then so be it. Mahinang sambit ni Drex. Kahit masakit, I'll let you go. Alangan namang ipilit ko pa yung sarili ko sa'yo. Mas ayoko nun. Ngumiti si Ishana. Okay. Get ready tomorrow then. Anito. Tumango si Drex pero bakas ang kaba sa mukha nito. Lihim na natawa na lamang si Ishana sa ekspresyon ng lalaki. Masaya siya nung araw na yon dahil na-excite siya sa pagdating kinabukasan. Talagang nag-ayos siya pero hindi naman masyadong OA dahil baka makahalata ang lalaki na masyado niya itong pinaghandaan. Sa garden sila tumungo kung saan mas presko ang hangin. At hindi pa man din nagsisimulang magsalita si Ishana, kitang-kita na niya ang kaba sa mukha ni Drex. Sa ekspresyon nito kaya natawa siya ng bahagya. Huy, ayos ka lang? Tanong niya pa sa lalaki. Huminga ng malalim si Drex. I lied. Hindi ko pala kaya. In fact, hindi ko talaga kakayanin. Sagot nito. Ha? Ang alin yung hindi mo kakayanin? Hindi ko kakayanin kung sakaling ayaw mo na akong tanggapin sa buhay mo. I can't imagine my life anymore without you in it. Sus, so nagsinungaling ka sa akin kahapon na respetuhin mo kung anong magiging sagot ko. Mapaglarong tanong pa ni Ishana. Yeah, it's just that hindi na naituloy pa ni Drex ang dapat na sasabihin niya nang sapuin ni Ishana ang magkabilang pisngi niya at halikan siya sa labi. Gulat na gulat si Drex sa ginawa ni Ishana pero kalaunan, sinuklian na rin ito ang halik ni Ishana. Nagpakasasa sila sa tamis ng labi ng isa't isa at nang maubusan na sila ng hininga, humiwalay sila sa halik na yon. What does that mean? Takang tanong ni Drex. Bakas na bakas ang confusion sa mukha nito. Ano ba sa tingin mo? Mapaglaro pang tanong ni Ishana. Baby, I don't want to play a guessing game here. Please sabihin mo na. Mamamatay na ako dito kung mali yung nasa isip ko dahil sa halik lang na yon. Halos tumaas na yung boses ng lalaki at napahagikik na lang si Ishana dahil sa pagkawala ng composure nito. Hindi pa ba halata? I want you back in my life, Drex. Magsimula tayo ulit. For real, this time. Nakangising sagot pa ni Ishana. Napabuga ng malalim na hininga si Drex na tila ba mauubusan siya nun bigla. Are you kidding me? Totoo ba yan? Paniniguradong tanong pa nito. Oo nga. Kaya huwag ka nang kabahan dyan, okay? Natatawang sambit pa ni Ishana. Sunod-sunod na napamura na lamang si Drex sa tuwa. At kalaunan ay niyakap niya si Ishana ng sobrang higpit. Agad namang umalma si Ishana at napahawak sa bandang tiyan niya. What? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Drex bigla at agad na nataranta. Umiling si Ishana. Wala naman. Baka lang mapisa si baby. Tila bali walang sagot lang nito. At saka lang niya na-realize ang nasabi ng natulala si Drex ng ilang segundo at hindi alam yung ire-react. Huy, magsalita ka nga dyan. Saad pa ni Ishana dahil tila nabato na si Drex sa pwesto. Damn! I'm going to be a father! Tama ba yung narinig ko kanina? Halos hindi makalmang tanong pa ni Drex. Napahagikik na lamang si Ishana at tumango. Oo, nadulas naman ako kaagad. Sayang, na-surprise sana kita. Wika pa niya. Umiling si Drex. And you think I'm not surprised at this moment? Anito at napahalakhak. Niyakap niyang muli si Ishana nang mas maingat at hinalikan ng paulit-ulit ang buhok nito. I love you. I love you and our baby. Bulong pa nito. Nanubig na agad yung sulok ng mga mata ni Ishana dahil doon. Ang sarap sa pakiramdam nito. Wala nang halong pagpapangga pa ang lahat. Yumakap din siya pabalik sa lalaki. Mahal na mahal din kita. Saad ni Ishana. Magaan ang pakiramdam nila matapos noon nang bumalik sila sa loob ng bahay nilang magkahawak ang kamay. That explain kung bakit kakaiba yung kinakain mo Mangga with choco powder. Saad ni Drex na tumatawa habang papasok sila sa bahay. Ang sarap kaya. Bilhan mo ko ulit noon. Kundi, babawiin ko yung sagot ko kanina. Panakot ni Ishana sa lalaki. Sure. Sabihin mo lang baby. Ibibigay ko agad sa'yo. Saad ni Drex kaya naman, nangiti na lang si Ishana. Yon ang tagpong natunghayan ng parents ni Ishana. Gulat na gulat nang makita silang nagtatawanan. Okay na kayo? Tanong ng mommy niya. Ngumiti si Ishana. Yes mom, sagot niya. Hay nako, buti naman. Ang hirap magpanggap na nagsusungit dito kay Drex
Bulalas ng mommy niya kaya naman napahagikik na lang si Ishana. "Ed mommy, may sasabihin po sana kami." Saad ni Ishana at tumingin kay Drix na tila naguguluhan. "Ano yon?" We're pregnant po. Magkakaroon na po kayo ng apo." Saad ni Ishana at tumingin kay Drix na parang siya ay nagulat din. Kasi syempre, hindi naman nila pinag-usapan yun na sasabihin na nila. Pero ewan ba ni Ishana, wala siyang takot bigla na sabihin ang totoo sa mommy niya dahil alam niyang kasama na niya si Drix. Hindi na siya mag-iisa pa. "Really? My goodness, finally! So kailan yung kasal niyo?" Tuwang-tuwa na tanong pa ng mommy ni Ishana. "Hindi pa naman kami nagde-decide," saad niya. "That's right po, tita. Pero kung handa na si Ishana, handa na rin po ako." Doon napatingin si Ishana sa lalaki at napangiti na lang. "Handang-handa na ako, Drix." Halos pabulong niyang sagot. At kulang na lang, umirit ng sobrang kilig ang mommy ni Ishana. Talagang hindi na ito nagsayang ng oras at tinawagan ng asawa upang ibalita ang tungkol sa sinabi ni Ishana. Nag-celebrate sila at talaga namang nagstay si Drix para makabonding nila ito. Parang may mainit na bagay na bumalot sa puso ni Ishana. Ang saya lang ng ganito. Ang payapa sa pakiramdam. Wala na silang iniisip na mga agam-agam pa. Hanggang sa dumating na nga yung araw ng pag-aayos nila ng kasal. Pero bago yon, nagkausap na muna sina Ishana at Drix ng masinsinan. "Ishana baby, huwag mo sanang isipin na nagrarush ako ng kasal natin I mean, I can wait pero sorry. Gusto ko na rin talagang gumising sa araw-araw na ikaw yung unang nakikita ko." Saad ni Drix. Napatawa naman si Ishana doon. "Hindi ko naman iniisip na minabadali mo ko. Gusto ko rin naman to eh." Tila nakahinga ng maluwag si Drix. "Okay, I was actually thinking na baka iniisip mo na baka gusto kitang pakasalan agad dahil buntis ka." Kumunot ang noo ni Ishana. "Bakit? Yun ba talaga yung dahilan?" Medyo mapanghamong tanong niya sa lalaki. "Of course not. Mahal na mahal kita. Kaya gusto kitang pakasalan agad. Yun talaga yung dahilan." Ngumiti si Ishana. "Eddie goods, you don't have to worry about anything. Pakakasalan din naman kita. Kaya bakit ko pa patatagalin, diba?" Ngumiti si Drix bago patakan ng munting halik ang ulo ni Ishana. Matapos ang usapan nilang yun, mas naging ganado na si Drix sa pag-aayos ng kasal nila. Siya talaga ang active dahil ayaw nitong ma-stress at mapagod si Ishana. Kaya naman ang sumapit ang araw ng kanilang kasal, walang ibang inalala si Ishana kundi ang pagsambit niya ng vow at pagsasabi ng I do sa harap ng mga taong mahal nila at sa Panginoon. "Drix Benitez, do you take Ishana Falaminiano to be your lawfully wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part?" "I do, Father." "Ishana Falaminiano, do you take Drix Benitez to be your lawfully wedded husband, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do you part?" "I do, Father." Halos mabasag ang tinig ni Ishana nang sumagot dahil sa pagpipigil ng emosyon. Hindi niya inakala na darating sila sa ganitong punto ni Drix. Pinaghiwalay sila ng tadhana. Nagpagupo siya sa takot at mas pinili niyang lumayo para matupad ang pangarap niya. Pero eto sila, para pa rin talaga sa isa't isa. At nagpapasalamat sila sa Panginoon na binigyan sila ng tsansa na magkasamang muli. Hinding-hindi na nila ito sasayangin pa. Nang matapos ang kasal, sa wedding reception sila dumalo na mismong ang mommy ni Ishana ang naghanda. Siyempre bongga yun, pero hindi magawang ma-enjoy ni Ishana at Drix dahil gusto nilang mag-solo at sulitin agad yung honeymoon nila. Ang tagal naman. Bulong ni Drix sa tabi ni Ishana. Ngumisi lang naman ang babae. Saglit na lang naman kaunting hintay na lang. Saad niya at pinakalma ang lalaki. "Kanina pa kita gustong ikulong sa kwarto. Damn, you look so good in your wedding dress. Pero gusto ko nang tanggalin yan agad sa'yo." Mapang-akit na saad ni Drix na siyang kinapula ng pisngi ni Ishana. "Drix naman." Suway niya sa lalaki at napahalakhak si Drix sa naging reaksyon ni Ishana. "Sorry na. Kanina pa ako nagtitimpi." Anito. Hindi na lang sumagot si Ishana, pero sa loob-loob niya,
Nakaramdam siya ng kakaibang kiliti at na-excite na rin. At nang sa wakas, nasa loob na sila ng kwarto. Halos hindi na sila magkanda o gaga pa sa paghaplos at paghalik sa isa't isa. Mahal na mahal kita. Bulong ni Drake sa gitna ng halikan nila. Mahal na mahal din kita. Sagot ni Ishana kahit na napapakagat na lang siya ng ibabang labi dahil sa sensasyong pinaparamdam sa kanya ni Drix. Gumalaw sila sa ritmong sila lang dalawa ang nakakaalam. Parehas nilang nalasap ang sarap ng pagkaabot ng kaginhawaan nila. At nang magkatinginan sila, ipinangako nila sa isa't isa ang pagmamahalang habang buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Drix at ni Ishana. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.